Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus dito sa ating parokya. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay po sa inyong lahat. Pakitingnan niya ang katabi. Buhay ba? O buhay, no? Buhay, buhay na buhay. Kahit yung karamihan sa atin, puyat na puyat, no? Buhay tayo. Bakit naman hindi? Matapos pahirapan, matapos mamatay. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay na buhay. Palakpakan nga muna natin ang ating Panginoon. Pero para maunawaan natin ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus, magandang tignan natin kung ano ba ang kahulugan ng pagkamatay. Ayon sa dictionary, death marks that moment in life when your physical body stops working to survive. Kapag tumigil ang ating katawan sa pagkilos para mabuhay, doon ito namamatay. Kaya pakitingnan yung katabi nyo kung kumikilos pa. Kung kumikilos pa, okay lang yan. Nakapikit lang, sige. No? Pero basta kumikilos, ha? Yun yung pagkamatay ng katawan. Pero meron din tayong tinatawag na spiritual death o pagkamatay ng espiritu. Merong 4 na senyales na patay ang isang espiritu ng isang tao. Una, walang pagsisikap. Sabihin nyo nga po. Sa Ingles, no effort. Patay ang espiritual ng isang tao kapag ayaw na o wala ng pagsusumikap. Ayaw nang bumangon mula sa pagkadapa. Ayaw nang magpatuloy. Huminto na lang. Ayaw nang tulungan ng sarili. No effort. Pangalawa, walang habag. Pakisabi nyo nga. No compassion. O, yan, English, no?
kapag ayaw magpatawad, kapag walang awa o hindi marunong magbigay ng isa pang pagkakataon, kapag hindi tumatanggap ng pagkakamali dahil gusto laging tama, walang habag, no compassion. Patay ang espiritu kapag ganyan ang isang tao. Pangatlo, walang pagkatuto. Sabihin nyo nga po, no learning. Ayaw nang matuto. Hindi nakikinig sa mga pangaral. Sarili lang ang pinapakinggan at sinusunod. Yan yung mga taong walang tinatanggap na bagong katuruan. Diyan namamatay ang espiritu ng isang tao kapag walang pagkatuto. At panghuli, namamatay ang espiritu ng isang tao kapag walang pagsisisi. Sabihin nyo nga po, no repentance. Ayaw nang magbago. Naiwan na lang sa mali. Napako na sa kasalanan. Nagpatuloy na sa paggawa ng kasamaan. Yan ang ikinamamatay ng isa pang kaluluwa ng tao kapag walang pagsisisi. Ganito ang taong patay, ang espiritual. Kaya maganda pakisuri nga ang ating mga buhay, pakisuri ang ating mga sarili. Buhay ang katawan, pero buhay ba ang espiritu? Ito ang nais pamulat sa atin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Sa ating ebanghelyo, magandang ipinapakita sa atin ang tunay na kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus. Balikan natin ang kwento. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo nang pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus. Nang makita niyang naalis ang bato, na panakip sa libingan, dali-dali siyang tumakbo sa mga alagad ni Jesus. Bakit? Kasi ang isip niya, may kumuha kay Jesus. Kaya nga ang sabi niya, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Tingnan mo, no? Hindi pa man nakita ni Maria Magdalena, pero yun agad ang kanyang isip. Alam mo naman ang isip, mabilis mag-isip. No? Mabilis. No? Nakahagawa agad ng kwento. O, di ba? No? Ang galing natin mag-isip eh. May kwento agad tayo. No? Kinuha daw. Nakita ba niya? Hindi. Kinuha daw. Pinasok ba niya? Hindi. Pero, iba ang reaksyon ng alagad na pinakamamahal ni Jesus. Sino yon? Sino yung pinakamamahal ni Jesus? Si Juan. Si Juan. Diba? Siya yung nasa paanan ni Jesus nung siya'y nakapako sa krus. Sa kanya inihabilin ang kanyang ina at sa kanya inihabilin yung ina. Si Juan. Iba yung kanyang reaksyon. Nakita niya na ang mga pinambalot na tela sa bangkay ni Jesus na kayong lino, ganun din ang panyo na ibinalot sa ulo ni Jesus ay magkahiwalay na nakatiklop. Magkahiwalay na nakatiklop. At ang sabi sa ebanghelyo, nang makita ito ng alagad na minamahal ni Jesus, siya ay naniwala. Siya ay naniwala. Pagtuunan natin ng atensyon, yung dalawang reaksyon. Si Maria Magdalena, alam niya may kumuha kay Jesus, kaya nawawala ang Diyos. Kaya nga, ganun na lang ang kanyang pagkataranta. Pero si Juan, ang sabi niya, ang sabi sa ebanghelyo, siya'y naniwala. Ano kaya ang pinaniwalaan ni Juan?
Kung babalikan natin ang kwento, atras pa tayo ng ilang linggo. Naalala nyo, noong muling binuhay ni Jesus, si Lazaro, naalala nyo yung kwento? Naalala nyo ba doon na sinabi ni Jesus doon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Naalala nyo ba yon? Kung hindi ko kayo masisisi. No? Madali naman talaga makalimot ang tao. 'Di ba? No? Pero pag pera, ay hindi nalilimutan. No? 'Di ba? Naalala yon ni Juan. Yun ang kanyang naalala. Yung sinabi ni Jesus. At hindi lang yon, isang beses sinabi ni Jesus, maraming beses. Dahil kung nasaan si Jesus, laging nandun si Juan. Kaya tuwing binabanggit ni Jesus ang paalala na siya ang muling pagkabuhay, hindi niya yon nalimutan. Kaya yon ang kanyang binalikan. Isa lang yon sa mga alaalang nabalikan ni Juan. Yung telang pinangbalot kay Jesus, nakatiklop. At yun ang kanyang pinaniwalaan. Muling nabuhay si Jesus. Kapag kumakain ka sa isang fine dining restaurant, nakakain na ba kayo sa fine dining restaurant? Hindi pa? Papakwento ko na lang po sa inyo, no? 'Di ba? May plato, tas maraming mga kubyertos, tapos meron ka makikitang table napkin doon sa gitna, no? Sa may plato, 'di ba? Oh. Ang hirap ikwento, no? Yun, no? Yung table napkin na yon, kapag hindi ka pa tapos kumain, kunyari, bigla kang na-CR o bigla kang tatawag sa telepono, syempre, tatayo ka. No? Kapag hindi ka pa tapos kumain, yung tela na yon, anong gagawin mo? No? Hindi mo titiklopin. Para, alam ng waiter, babalik ka pa. Babalik ka pa. O yan, tinuturo ko na kayo ha. Pag kumain kayo sa fine dining restaurant, pag hindi pa ubos ang pagkain mo, pag hindi mo tiniklop yung table napkin, ibig sabihin babalik ka pa. Pero kapag nakatiklop na, ibig sabihin, hindi ka na babalik. Tapos ka na. Kaya anong gagawin ng waiter? Kukunin. Father, buo pa yung steak, kukunin na. Hindi mo, tiniklop mo Ha? Kukunin talaga yon. Kasi alam niya, tapos ka na. No? Father, hirap naman makarelate niyan. O sige na, yung higaan nyo na lang. Nagliligpit ba kayo na higaan? Yun lang, no? Hindi nagliligpit pa rin. Di ba? Kapag tiniklop mo na yung kumot, kapag inayos mo na yung higaan mo, ano ibig sabihin? O gising ka na. Hindi ka na babalik sa pagtulog. No? Tuloy-tuloy ka na sa araw mo. Pero kapag bumangon ka, hindi mo pa niligpit ang kumot, ibig sabihin, babalik ka pa ulit. No? Matutulog ka pa maya-maya lang. No? Father, hindi naman talaga kami nagliligpit. Ayun lang. No? Hindi, sinira nyo yung no? Ganon kasi yun. No? At ganon yung pinapakita ni Jesus. Yung tela na ginamit na pinambalot sa kanya, yung panyo na nakabalot sa kanyang ulo, nakatiklop. Anong ibig sabihin? Hindi na siya babalik doon sa libingan. Hindi na siya babalik sa pagkamatay. Yun ang ibig sabihin noon. Dito tayo binabalik ng ating ebanghelyo. Sa tuwing ang ating espiritu'y namamatay, sa tuwing ang ating kaluluwa ay namamatay, ibig sabihin, merong Diyos na magbibigay buhay. Sabihin mo, hindi dyan natatapos. Kaya nga dapat lagi tayong nagsisimba. Katulad ni Juan, laging kasama si Jesus. Bakit? Kasi nung panahon na ang lahat ay tila patay, noong panahon na ang kanyang mga alagad ay nalulumbay sa pagkawala ni Jesus, tanging si Juan ang naniwala. Kaya
pagpanahon ng kalungkutan, maaalala mo, mababalikan mo ang sinasabi ng Diyos kung ikaw ay laging nagsisimba. Hello? Magsimba kayo. Ha? Alam nyo, naglakad-lakad ako. First time kong naglakad-lakad, mahal na araw pa. Diyan sa Divisoria, kahapon. No? Buhay na ang Divisoria. Parang hindi pa piyesta opisyal. Buhay na. Tuloy na ang kalakal. Pero noong Biyernes Santo, nung magprosesyon tayo, di ba? Ang linis. Sabi ko, ganito pala kalsada dito, dyan sa may Divisoria Mall, ang lapad. No, ang linis-linis. Wala. Mga paninda, walang vendor. No? Pero kinabukasan, balik na uli. Hindi pa nagsisimba, balik na uli sa dating buhay. At marami sa atin, kaya nakakaranas ng pagkamatay ng espiritual dahil ganun. Hindi na nagsisimba. Puro na lang trabaho. Puro na lang kayod. Hindi ko masisisi dahil mahirap ang buhay. Naiintindihan ko dahil mahirap ang buhay. Pag tumigil ng isang araw, walang kakainin, kakapusin. Naiintindihan ko yon. At kahit Diyos, maintindihan yon. Pero, doon nagsisimula ang pagkamatay ng espiritu. Kapag nawawalay na tayo sa Diyos, kapag puro pera na lang, kapag naubos ng pera, anong susunod? Mag-aalala. Kapag wala ng pangmatrikula, pambayad ng kuryente, anong susunod? Matataranta. Kasi nando na lang umikot ang buhay. Hindi lang naman yun ang laman ng ating buhay. Kaya nga, tignan mo, kahit nagtatrabaho, parang patay. Kasi yun na lang ang dahilan ng kanilang buhay. Trabaho, trabaho. Mga kapatid, tayo'y pinapaalalahanan ng ating Panginoon. Maring mamatay ang espiritu. Pero tandaan, meron tayong Diyos na magbibigay buhay. Sa atin, na buhay pang espiritu, patuloy lumapit sa Diyos. Patuloy buhayin ito. Pakainin ang espiritu ng mga salita ng Diyos, ng katawan ni Jesus, para hindi ito mamatay. Sabi sa aking napakinggan na financial advisor, no? Ang presyo ng gasolina hindi na daw bababa sa loob ng mga darating na taon. No? Sabi ko, hindi na ba bababa yun? No? Bakit? Nakabase tayo sa kung anong nangyayari sa mundo. Kung pakikinggan natin yon, nakakatakot. Nakakapag-alala. Pero hanggang doon na lang ba ang buhay? Kung iisipin natin ang presyo, kung iisipin natin ang halaga, tayo matataranta. Parang mawawalan ka ng pag-asa. Sa financial advisor, ang tinitignan, ang galaw ng merkado. Pero sa ating nananampalataya, ang tinitignan natin, ang galaw ng Diyos. Ang galaw ng Diyos. At dyan tayo umaasa. At yan ang binibigay sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang magkaroon ng pag-asa. Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay. Isang pag-asang panghahawakan at pangako na ang lahat ay may katapusan. Amen. Amen.